Mr. President, ano ba, may sakit ka o wala? Kung wala kang sakit, ano yung plano mo dito sa nangyayari sa Pilipinas ngayon dahil sa krisis sa Middle East? Kasi 140 na ang diesel. Mr. President, you have to do something quickly. Kasi pag hindi, yung mga naniwala sa'yo, bumoto sa'yo, na inaakalang kaya mong patakbuhin ng Pilipinas, lahat ngayon nakanganga at umaasa sa'yo. Hindi lang mga loyalista ang umaasa sa'yo, lahat. Kasama kami na mga sumusuporta sa mga Duterte. Dahil ngayon, ikaw yung nakaupo. Nagpagaro-garo ka eh. Di ba? Nag-apply kang maging Pangulo tapos nakaigit ka naman na. Hindi mo na yata kaya eh. Kung hindi mo na kaya, ibigay mo na sa iba. At kung may sakit ka, sabihin mo na nang magkaalaman na. Drugs, hindi mo maamin kung nagda-drugs ka o hindi. Magpa-drug test, ayaw mo rin. O, ngayon, may sakit ka ba o wala? Kaya mo pa ba o hindi na? Di ba? Araw-araw, bumabagsak ang Pilipinas. Hindi ka pwedeng patulog-tulog ngayon. Ibinoto ka ng mga Pilipino dahil naniwala sila sa kakayanan mo. Huwag mo naman biguin yung mga naniniwala sa'yo. Gumawa ka ng paraan ng maayos mo ito. Kung hindi, isipin talaga ng mga Pilipino na akala mo ang pagiging Pangulo ay pabarong-barong lang, pa-ispits-ispits lang, pakaway-kaway lang, paturo-turo lang. There is more to it than just displaying glamour. The presidency is a job that requires 100% concentration. Kung hindi mo na kaya, umalis ka na dyan. Sayang ang bayot. Kung nagtataka kayo bakit sa flood control inilagay yung malalaking pondo, sa tingin ko ito yung sagot. Pagtapos na kasi, ganyan mo na makikita. Pero tingnan mo yung sa likod, hindi mo alam kung paano ginawa. Di ba? Kaya kung nagkakaroon ng sakuna, ayan ang kanya nagiging itsura. Eto pa. O di ba? Ganyan ang nangyayari kasi nga hindi natin alam yung ilalim. Kaya dyan nila, sa tingin ko, inilalagay yung pondo, pwedeng dayain yung ilalim hanggat kaya nila. Eto ngayon yung mga ginagawa pa lang. O, bakit ngayon pa lang ito ginagawa? Na dapat 2025, 2024, 2023, dapat tapos na yung mga yan. Diba? Kasi nga, hinahabol nila dahil tinitingnan natin, pinupuntahan natin. Pero tingnan nyo, ganyan lang kakapal ang semento nito. Kaya sa mga katulad kong nagtatanong, ayan yung sagot. Siguro, ganyan. Dahil konting bakal, konting semento, bato ng konti, yung iba wala talagang bato. Ipapakita ko sa inyo minsan. Tapos ang buto-buto. O, ngayon, bakit hindi natin hinihinto ang flood control project? Dahil wala na dapat project ngayon. Tapos na dapat noong 2025. Hindi na naglabas ng pondo para sa ngayon. Bakit may gumagawa pa rin? Naghahabol kayo dahil binabantayan kayo ng taong bayan. Paano? Yan yung sagot. Siguro, sa tanong natin, bakit malaki ang pondo ng flood control? Sayang ang bayot. Nung pinakalat ng mga vloggers ni BBM na pinayagan ang Pilipinas na dumaan sa Strait of Hormuz, tuwang-tuwa sila. Ang dami nilang propaganda. Talagang respetadong leader si BBM. Ang tanong, bumaba ba yung presyo ng gasolina? Meron ba tayong barko na nagdadala ng oil?
Ilan ba yung barko natin na may bandila ng Pilipinas na dadaan doon? Na may kargang langis papunta rito? Nakatulong ba yun? Sa salita, nakatulong sa inyo. Sa pangguguyo sa taong bayan na gamit ninyo. Pero hindi nyo napababa ang presyo ng gasolina. Hindi nyo napababa yung presyo ng diesel. Di ba? Sa susunod, maging masaya na lang tayo kung merong epekto yung ginagawa ng BBM ninyo sa ekonomiya ng mga Pilipino. Sayang ang bayot.